Magandang gabi ho sa ating lahat, lalo-lalo sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas sa Mindanao. At pakikiramay na rin sa ating mga kababayan na nabahaan dyan sa may Bicol region at sa bandang Visayas dahil medyo malakas ata yung bagyong Christine. Pero kahit ganun pa man ang kalagayan ng ating bansa sa araw na ito, October 23, 2024, bumabaha rin ng emosyon at saka mga issues doon sa Senate hearing na ginawa ni Senator Risa Hontiveros against sa KOJC founder si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung matutunghayan ho natin, medyo ilang buwan na ho yan, na si Senator Risa Hontiveros ay talagang sabik na makaharap itong si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa mga isyong kanyang gustong imbestigahan. Kaso nakita ho natin kaninang umaga na medyo kalmado lamang si Senator Risa Hontiveros at saka hindi ho masyadong mahaba yung cross-examination niya doon kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Akala ko kasi ng marami na talagang magiging isang malapelikulang eksena ang magiging labanan sa paghaharap nito kasi napakatapang ni Senator Risa Hontiveros sa mga media interviews niya and even doon sa mga social media accounts niya. Pero wala. Medyo konti lang, hindi masyadong mahaba, just only like about more or less 10 minutes yung cross-examination niya doon kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So if you want to watch and listen that part na binigyan na ng oras si Pastor Apollo C. Kibuloy sa, to answer all the accusations, pakinggan ho natin ang parting video ito na courtesy din ng Senate of the Philippines. At kayo na rin ang huhusga kasi talagang very famous sa social media right now ang pangyayaring ito. Alright, so you judge it by yourself kung ito ba ay nagsasabi ba sila ng totoo or sino ang nasa tama at saka sino ang nasa mali. Okay, pakinggan natin. So ngayon po, dadako na po ako kay Apollo Kibuloy. So, Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito. At marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na kahit in estimate po. More or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito'y mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair,
ay maghain po sila mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil Oo. tinatanong ko muna yung mga Yes. testimonya ni na Miss Valdewesa at ni Julia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero magpalim- walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala pong ng KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses niyo ba yon, yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death?
Hindi ko po, invento po nila yan eh. Imbento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko? Teka ha. Okay, Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I Walang invoke personal my knowledge. right to remain silent on that issue also. All right. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, I also invoke my right to remain silent. All right. Sige. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong IFA-flash dito po sa ating monitor. Panoorin natin lahat, pati ninyo, Mr. Kibuloy. Alright, dyan ho nagtatapos ata yung cross-examination ni Senator Risa Hontiveros kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil sa mga sagot ni Pastor Apollo C. Kibuloy is to remain silent kasi yung kaso ho nasa korte na. So sa tingin niyo kabayan, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Yung mga witnesses na i-present ni Senator Risa Hontiveros, may kakatotohanan kaya yon? May katotohanan kaya yon? Is there a truth doon sa kanilang mga testimonies? Or doon kay Pastor Apollo C. Kibuloy na he wanted to remain silent or whatsoever. Now, ano matawag natin dito sa eksenang ito? Kasi alam ho natin na si Pastor Apollo C. Kibuloy is a senatorial candidate ho yan. So, just imagine, kung magkakaharap itong dalawa doon sa Senado in 2025, no? I do not know kung mananalo ba nito kasi sabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy meron siyang 7 million na mga members. So, kapag mananalo itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, just imagine na maghaharap at kasama sila ni Senator Risa Hontiveros doon sa Senado. Pero, nasa kamay ho ng taong bayan kung mahalal si Pastor Kibuloy bilang senador o hindi. Pero, on the other hand, balik tayo doon sa issue. Medyo bitin ang karamihan dahil doon sa nangyari kanina, hindi masyadong maiksena except sa paulit-ulit na lang yung mga testimonies, something like that, na ito yung ginawa. Kaso hindi the accused, no, doon si Pastor Apollo Kibuloy na kasi meron siyang the right to remain silent. So, hindi na rin nila mapuwersa na talagang sasagot doon. Hindi lang contempt kasi under yan sa korte, sa judge. So, yun ho mga kababayan, we just have to keep watch pa din kung ano mangyayari sa kasong ito because Apollo C. Kibuloy is a senatorial candidate. Okay? So, tingnan ho natin. Kung ito ba ay may epekto doon sa kanyang kandidatura or whatsoever, then it's a thing to see. Alright? So, magandang gabi ho. Baka meron ho kayong masasabi. You can put it in the comment section. Magandang gabi ho sa ating lahat.